11:00 na ng gabi at gising pa rin kami ng darling ko. Paano ba naman kasi katatapos lang niya akong parusahan in a nice way naman. Tinakip niya sa akin ang kumot at hinalikan ako sa noo. Nagsuot naman siya ng boxer shorts at tumiga ulit sa kama. Niyakap niya ako at muli, naramdaman ko ang malit niyang halik sa leg ko. Darling, ayan ka na naman. Tama na muna, pagod na ako. Malumanay kong saad. Naramdaman ko ang pagdigil ng halik nito at mas lalo niyang pagigpit sa kanyang mga yakap. Mahal na mahal kita, darling ko. Bulong ang darling ko sa aking tenga. Ngumiti lang ako at pumikit. I love you even more, darling. Oh, English yun ha? Nakangiting saad ko. Darling, I'm sorry but I can't really get enough of you. Nanlaki ang mata ko na masilayan ang pamatay nitong ngiti. Sa isang iglap, nasa itaas ko na naman siya. Hindi pa nga ako nakakabawi, naramdaman ko na ang masuyo nitong halik. Nangihina na tumugon ako dito at kumapit sa leeg niya. Sige na nga, darling, pero swear mo ha, last na lang to. Bongga kaming nagkahayag ng aming pagmamahal. Tuwing natatapos kami, nagpapahinga lang kaunti at muli na namang magkaka-energy ang mahal ko. Kaya ayun, walang tulugan ang nangyari. Nang mag-umaga ang tagal kong nagising, nalaman ko na lang nakasama ni Tita R at ni Mama ang kambal sa mall. Si Astro naman pumasok sa trabaho habang si Laurie hinintay ako magising. Paglabas ko nga ng kwarto, todo ang gisa sa akin. Syempre wala akong shinare, no? Kaloka. Sa tingin ko, wala nang mas isasaya ang buhay ko. Isa na lang ang hiling ko ay itong maikasal sa taong mahal na mahal ko. Soon alam kong ibibigay sa akin ng Diyos ang gusto ko. Kahit pa more than 5 years pa yan, kaya ko maghintay. Napahawak ako sa tiyan ko at napangiti. Ilang buwan na din na nagdaan. Maaliwalas ang paligid at sobrang sarap sa paningin ng mga kulay green na halaman na pumapalibot sa aming tahanan. Napili namin ni Astro ang isang medyo malaking bahay pero one-story building lang. Kung yun ang mga tawag doon. Napahaplos ako sa aking tiyan na ang bigat na talaga. Medyo carry ko naman ang pagbubuntis sa pangatlo naming anak dahil isa lang naman to at sa awa ng Diyos, lalaki na naman ulit. Sobrang saya nga ni Astro nang malamang naka-sureball na naman daw siya. Sobrang excited na rin ang kambal na makita ang bunso nila. Anytime sa linggong to, lalabas ng baby namin. Ang kambal ay nasa private school na pinili ni Mama Rokita. O diba? Ilang buwan lang ang nagdaan, Mama na ang tawag ko sa kanya. Hands-on ako sa pag-aalaga sa kambal kaya eto at tambay ako sa bahay. Si Laurie naman nag-aaral na naman ulit. Gusto niya kasing pagpatuloy ang kurso niyang education. Alam niyo na, 4th year college na pala dapat si Laurie pero nahinto dahil sa ilang mabigat na rason. Si Mama naman nasa bahay na at kasama doon si Azrael. Biniro ko nga ang kambal ko kung kailan niya pakakasalan si Scarlett. Ayun, bugnutin na rin pala kahit nakapagtapos na at nagtuturo na. Palagi na lang akong tinataboy dahil puro na lang daw pang-asar ang sinasabi ko sa kanya. Sus, naiyapa ang kambal ko. So far, mabuti naman ang kalagayan namin dito sa Manila. Gusto kasing mapalapit ni Astro sa business niya kaya dito na muna kami tumira. Mas mabuti na rin dahil nandito rin sa malapit sina Mama. Nung hindi pa malaki-laki ang tiyan ko, nakakabiyahe pa kami papunta sa Mindanao. Naipakilala na rin ako ni Astro sa mga employees niya doon. Lahat na nakasalamuha ko sa pagtatrabaho ko doon, gulat na gulat dahil ako pala ang girlfriend ni Astro. Wala na yata akong mahihiling pa. Engaged na rin ako kay Astro at ikakasal sa kanya sa susunod na taon. Gusto kasi muna ni Astro na lumabas muna ang baby boy namin para kasama namin siya personally sa aming kasal. Biniro din ako ng mokong na gusto niyang sa susunod na taon na lang para kapag tapos na raw ang kasal, may honeymoon na magaganap. Napakaloko talaga ng darling ko, no? Kung tungkol naman kay Ryan Anderson, hindi naman siya ng gulo nung nalaman niyang naipakulong namin ng daddy niya. Nalaman ko rin na sinabi ni Ryan ang totoo sa daddy niya. Nagkapatawaran naman daw sila at buong tapang na hinarap ni Mr. Anderson ang kasong isinampa namin sa kanya. Si Ryan naman bumalik sa ibang bansa upang doon muna magpalamig. Sana makahanap siya ng taong magpapasaya sa kanya para makamove on siya sa nangyari dito. Tumayo ako at muling nakipagtitigan sa mga halaman. Sobrang nakakaalis talaga ng stress. Napahagod ako sa tiyan ko. Medyo sumakit kasi. Inaasahan ko na sa katapusan pa ng linggong to magpapakita ang baby namin kaya baka gutom lang ang nararamdaman ko. Tuwang-tuwa ako nang sumipa ito. Sobrang likot na nga niya sa tiyan ko eh. Baby, gutom ka na ba? Gusto mo bang mag-drink si Mama ng milk? Tanong ko sa aking isipan habang hinahaplo sa malaki kong tiyan.
Ngumiti ako at napagdesisyonang pumasok na sa loob ng bahay. Teka, nasabi ko ba na kaibigan na kami ni Janice? Simula na mag-aral si Laurie at mag-apartment malapit sa school niya, bihira na lang siyang bumibisita sa akin. Kaya ayon, naging madalas ang pagmamaldita sa akin ni Janice. Nakalaunan, simula na at malditang tinanong ako kung gusto ko ba siyang maging friend. Awkward sa akin nung una na kaibiganin siya dahil alam ko ang past nila ni Astro. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang scandal video nila, no? Pero nalaman ko na humantong lang sila doon dahil naging deep din ang relasyon nila. Kailangan ko na mag-move on sa past nila, gaya ng pag-move on ni Janice, kaya kalaunan, naging close friends na talaga kami. Pero mas close pa rin sa akin si Laurie, no? Pagdating ko sa kusina, kumuha ako ng fresh milk sa fridge at tuminom na isang gatas. Dalawa lang ang kasama ko dito sa bahay. Ang personal driver ko na si Manong Julio at ang nag-iisa naming kasambahay na si Manang Nene. Mukhang nasa kalapit na bahay si Manong at nililinisan ang sasakyan. May car wash kasi malapit sa amin na 5 pesos ang 5 minutes. Sinabihan ko nga si Astro na maglagay na kami sa harap ng bahay ng maliit na pwedeng paglinisan ng sasakyan, pero tumanggi siya dahil masisira daw ang view, kaya ayon, di na ako tumutol. Mas maganda naman talaga kung sa isang car wash na magpalinis. At least, hindi si Manong ang maglilinis sa kotse. Lumapit ako kay Manang, base sa paglilinis ng lababo. Ma'am, may kailangan po kayo? Nahihiya talaga ako kapag tinatawag nila akong ma'am. Parang hindi bagay at parang di ko pinaghirapan. Pera lang naman ni Astro ang nagpapasweldo sa kanila, hindi akin. Na-share ko yan sa darling ko at sinuway niya ako. Sabi niya ako anong pera niya, pera ko at pera ng mga anak namin. Ang sweet talaga ng darling ko. Wala po, gusto ko lang manood sa inyo. Wala na po kasi ako magawa, natatawa kung saan. Totoo naman, lagi na lang kain, inom at higa ang ginagawa ko. Minsan nga hindi ko na naasikaso ang kambal papuntang eskwela nila dahil sa bigat ng tiyan ko. Napahawak tuloy ulit ako sa tiyan ko. Maya-maya pa kumirot ang tiyan ko, kaya nabitawan ko ang baso. Napaigtad si Manang at napalingon sa akin. Ma'am, bakit po? May masakit ba? Napapikit ako habang nakahawak sa tiyan ko dahil sa hapding nararamdaman ko. Mahanganak na ba ako? Akala ko ba sa katapusan pa? Nanlaki ang mata ni Manang at sinabing tatawagan niya si Manong Julio. Pinagpapawisan na ako at todo ko sa paghinga ng malalim. Diyos ko naman, nataon pang wala ditong darling ko. Maya-maya, dumating si Manong at Manang. Dali-dali akong inakay ni Manong at pinasakay sa passenger seat habang si Manang sinarado ang pinto at gate. Noong all set na, pinaandar na ni Manong ang sasakyan. Pati sila kinakabahan dahil sa tuwing sumasakit ang tiyan ko, napapasigaw ako. Welcome to the world, Art Jacques Roque. Hiyaw ni Janice at Laurie na feeling ko nagkakainitan na. Kanina pa kasi sila panay-agaw ng atensyon ko, alam naman nilang dalawa na mahal ko silang dalawa bilang kaibigan. Daddy, pahawa kay Jack, hiyaw ni Jordan. Oo, nasanay na rin silang tawaging daddy ang papa nila, kasi naman tong si Janice, binibigyan ng chocolates ang dalawa tuwing very good sila sa pagtawag sa daddy nila. Hindi pwede baby, natutulog si Jack at bawal maistorbo, kaya quiet lang kayo ha. Nakaritig sa anak naming si Art Jacques Roque. Si Astro ang nagpangalan sa kanya kasi daw ako na nagpangalan sa kambal. Pumayag na ako dahil okay lang sa akin kung ano magiging pangalan ng newborn baby namin. Napapikit ako dahil sa pagod. Masaya ako na lumabas na si baby at masaya ako dahil ngayon kompleto lahat ng mga kaibigan at pamilya ko. Nandito si Mama Roquita, ang daddy niya Astro, nasa Papa Roaldo, si Mama, si Azzy at Scarlett na girlfriend niya, si Janice, si Laurie at ang mga anak at mahal ko na patuloy na nagmamahal sa akin. Wala na nga talaga akong mahihiling pa kundi ang nalalapit naming kasal ni Astro. Wala na akong ibang hiling kundi maitali sa Astro, darling ko. Binuka ko ulit ang mga mata ko at nakitang papalapit sa akin si Astro. Ang kambal naman, hinalikan muna ako sa cheeks bago isama ni Laurie at Janice sa convenience store sa baba para bumili ng makakain. Darling, this boy is a very beautiful gift. Thank you so much for giving me such wonderful children. Naiiyak na saan nito habang karga-karga si Jack. Hinalikan niya ako sa noo. Maraming salamat din darling at hindi mo ko iniwan at sinamahan mo ko sa bawat araw ng buhay ko. Hindi ako magsasawang paligayahin ka.
Saad ko habang hinahawakan ng maliit na kamay ng baby Jackis namin. Darling, is it okay for you if we're gonna add 2 more babies in our family? I really wish to have 5 children. You know, I grew up with any siblings, so I really dreamt about having 5 babies. Seryoso ba siya? 2 pa? Nakakapagod kayang umiri. Loko ka talaga, darling. 1 na lang, 4 lang, tsaka nakapag 4 o 5 na si baby Jackis. Umirap kong saad. Tumawa lang to at tinalikan ako sa labi ng smack lang. Hay, ang swerte-swerte ko sa soon-to-be husband ko. Hindi ako nagsisisi na kahit marami ang tumatawag sa aking malandi at gold digger sa nakarang kabanata o libro ng buhay ko, kailanman hindi ako nagsisi na binigay ko ang aking pagkabirhen kay boss. Ngayon, masaya at kontento ko sa buhay na pinaglaban ko kasama ng mga mahal ko. Ma'am! Agad kong kinurot ang pisngi ni baby Jackis dahil sa pilit itong pagsasalita. Time flies too fast for me. Dati ang dami-dami kong problema. Dati umiiyak ako kasi nawawala ang kambal. Pero eto at 5 years old na sila. Masayang nagtatampisaw sa dagat kasamang daddy nila. Habang kami ni baby Jackis ay nandito lang sa buhangin. Nanonood sa kanila. 2 weeks na rin simula na may kasal kami ni Astro. Ngayon, officially, Mrs. Roque na talaga ako. Sobrang saya ko at wala nang mahihiling pa. Ibinigay na ng Diyos ang kailangan ko. Sa susunod na taon, babalik ako sa pag-aaral. Gusto kasi ni Astro na mabigyan ko ng time ang pag-aaral ko. Unti-unti nagiging tama lahat ng mga maling nangyari sa akin. Lahat naging ayon sa gusto ko at doon pa lamang solve na ako. Kami lang magpamilya ang nag-outing sa beach dahil request na rin ng kambal. Di naman nakasama si Mama Amelia dahil may sakit ito. Si Laurie naman busy na sa kanyang love life. Di pa nga niya pinapakilala sa akin eh. Di ko na rin masyadong alam ang ganap sa buhay niya dahil busy na siya sa pag-aaral. Graduating na ito. Napag-usapan na rin namin ni Astro na hindi muna kami magkakababy until such time na matapos ako sa pag-aaral. Todo pa rin siya sa pagsuyo sa akin na gawing 5 ang anak namin. Minsan nga napapaisip akong pumayag pero mukhang masyado ng marami ang 5. Kaya ayun, lagi kong dinidedma. Si Janice naman lumapad na sa ibang bansa matapos ang kasal namin. Doon na muna daw ito titira at babalik lang dito sa Pilipinas kapag nahanap na siya. Napangiti ako na lumapit na sina Astro at kambal sa amin. Mamay, tayo na po kayo. Babalik na po tayo sa hotel. Masiglang saad ni Jordan. Simula nang dumating si Astro sa buhay namin, naging palasalita na to sa amin. May exception ang pagiging madaldal nito. Kapag may ibang tao na hindi niya gusto, tumatahimik lang to. Hello baby Jack, kiss ate oh. Sabay lapit ni Ingrid sa nguso niya. Tumawa lamang si baby Jack at inihampas ang kamay niya sa mukha ni Ingrid. Ay, ano ba yan? Ako na nga lang? Inawakan nito ang kamay ng kapatid at hinalikan. Nanggigigil naman na dinubog niya ng halik ang pisngi nito. Hindi ko siya masisisi. Sobrang cute at nakakagigil naman talaga ang baby Jackis namin. Sobrang gwapo pa nito at this time. Hati na kami ni Astro sa pagkakahawig kay baby Jackis. Lumapit si Astro sa akin. Kukuhanin sana si baby pero hindi ko binigay. Darling, mababasa mo si baby. Magbihis muna kayo sa loob, di ba may pupuntahan pa tayo? Tanong ko. Pumayag naman to kaagad at inalalayan ng kambal na maisot ang slippers nila. Sabay kaming lahat na pumasok sa hotel at sa hotel room namin. After makapagbihis ni Darling, binigay ko sa kanya si baby Jackis at sinamahan ng kambal maligo sa loob ng banyo. May pupuntahan kasi kami ngayon. Sabi ni Astro may party daw kaming pupuntahan sa isang beach hall na malapit lang dito sa hotel. Nung nabihisan ko ng kambal ng gusto nilang damit, naligo na rin ako at nagbihis. Ano darling, okay ka na ba? Tanong ni Astro sa akin habang nakatitig. Simple red dress na maraming glitters lang naman ang suot ko. Request kasi niya to para pareho daw kaming naka-red. Pumayag naman ako. Oo darling, tara na? Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi ng mabilis. Sarap naman darling, parang chocolate. Inampas ko ang braso nito at tumawak sa kanyang kanang kamay. Tara na darling, excited kong saad. Pagdating namin sa beach hall ay binigay kaagad sa akin ni Astro si baby Jackis. Pagpasok namin sa pinto, sobrang dilim at wala akong makita. Nagulat ako na maramdaman ang pagsarado ni Astro sa pinto.
Darling, hindi pa yata magsisimula. Ang dilim-dilim dito ang mga bata. Nag-hysterical kong saad, pero naramdaman ko na lang na nawawala pala ang kambal sa gilid ko. Napahigpit ako ng hawak kay Baby Jackis. Pati si Astro nawala. Nagsimula na ako mangamba. Panibagong problema na naman ba to? Baka isa na naman to sa mga insecure kay Astro. Naiiyak na napahawak ako sa ulo ni Baby at isinandal sa dibdib ko. Don't worry baby, Mama is here. Maya-maya pa, may nagplay na instrumental music na isang sikat na kanta ngayon. Agad bumilis ang tibok ng puso ko, sabay ang mabilis na pag-ilaw ng bulaklak na nasa harapan. Parang may mini-stage sa harap at may disco lights sa mga ito na kumikislap. Sinusurpresa ba ako ni Astro? Napahawak ako sa sentido ko at naiiyak na napailing. Maya-maya pa may tumunog at nag-mic check. Si Astro ko yun. Patuloy pa rin sa pag-play ang romantic instrumental music habang nagsimula na magsalita si Astro. At the age of 23, I found a girl whom catch my attention and bring butterflies to my stomach. We shared a hidden affair and we both made a mistake of hurting each other. We faced different obstacles that made us stronger today. I never regret loving someone like her, and I will forever thank God for giving me such a loving wife, whom I can tell my secrets, my problems, and my dreams and goals in life, together with her and our children. Naiiyak na kumapit ako sa anak ko. This is indeed a surprising one. Hindi ko in-expect na susurpresahin ako ng darling ko ng ganito. Sobrang dramatic niya pa talaga at naging cheesy pagdating sa akin. We both separate ways at that time, but I never stopped loving her. Yes, I reached the point where I questioned her for being like that or whatsoever, but still when I found her at the age of 27, I felt an extreme happiness and contentment because I know that the day I found her is the day I found a person who I will marry in front of everyone. Nabigla ako na may lumapit sa akin at mas lalo ko nabigla na makita ko si Lauri. Kinukuha sa akin si Baby Jackis. Surprise, Day? Sweet-sweet ng husband mo. Kukunin ko muna si Baby Jack ha. Tayo mo na kasing umiyak at kiligin. Maya-maya pa nawala na lamang siya. Teka, sino pa bang mga kasama namin dito? Agatha Bueno Roque, I love you so much. And you are the only person who owns my heart. Mahal na mahal kita. Bigla ang umilaw ang lahat at nagulat ako nang nasa stage na si Astro, having teary-eyed at buong beach hall puno ng family, friends at relatives namin ni Astro. Tuluyan akong naiyak at tumakbong lumapit sa stage kung nasaan siya. I hugged him so tight at ganun din siya. I love you even more, darling ko. Mahal na mahal din kita. We both sealed the precious moments with a sweet kiss. Nagpalakpakan ng lahat at tumiyaw na mag-change ang tugtog sa isang song na I really love the lyrics. Inawakan ni Astro ang kamay ko at tumarap sa lahat. Thank you so much for witnessing my surprise party for my wife, which symbolizes how important she is to my life, darling. Sabay tingin ito sa akin. Darling, this song is for you. I smile and thank him because of it. Kakantahan niya ako ng Love Someone by Lucas Graham. Hinalikan niya ulit ako sa labi ng mabilis, kasabay noon ang paglipat ng music into party music. Nagsimulang humiyaw ang lahat at nagsayawan sa dance floor, habang kami ni Astro na natili sa stage. Nagyakapan kami at paulit-ulit ako nagpasalamat sa kanya. Darling, I never regretted making a move on you. Dahil sa the moves na ginawa ko noon, I got you and I got your heart. I love you, darling, always and eternity. Nagsimula ang storya ko dahil pumasok ako bilang scholar sa pamilyang Roque. Pinagbawalan ako noon na huwag kakausapin ang lalaking may-ari ng kwarto sa tapat ng aking kwarto. Dahil sa kuryosidad na pumapasok sa isipan ko, napasok ko na rin pala ang buhay at puso ni Astro. May tumawag sa akin na malandi dahil ako mismo ang pumapasok ng kusa sa kwarto ng amo ko. May tumawag din sa akin na gold digger dahil mayaman naman talaga ang amo kong yon. Pero lahat ng alinlangan ko nawala nang malaman kong mahal pala ako ng amo ko. Mahal pala ako ng mahal ko. Sobrang saya ko sa bawat sandali na nagkakasama kami, lalong-lalo na sa maiinit na sandaling nagpapagaan sa mga nangungulila naming puso. Pero gaya ng ibang storya, nagkalamat din ang amin. Naghiwalay kami at namuhay sa galit at lungkot. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita ulit kami at sa panahong to, pinaglaban niya na ako at pinaramdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya.
Alam ko yon dahil pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at hindi dahil nagkaanak kami. Mahal niya ako dahil mahal niya ako. Wala na iba pang rason. Ngayon, masaya na ako sa buhay ko at kung saan ako dinala ng tadhana. Kahit pala ilang beses o kahit anong layong lakarin mo, makalayo lang sa taong nanakit sa'yo, kung siya ay para sa'yo, gagawa ng paraan ng tadhana para magkatagpo ulit kayo. Pero syempre, hindi lang ang tadhana ang naglapit, kundi ang mga pusong tunay na nagmamahalan. Matapos man ang kabanata ng buhay namin ni Astor Roque, asawa ko, Adam Jordan Roque, Ingrid Camila Roque at Art Jacques Roque, mga anak namin, hindi matatapos ang story namin sa bawat taong naniniwala that everyone deserves a second chance. Accept, forgive, and love. It is the true formula of happiness. At muli, ako si Agatha Bueno Roque, nagkamali, pinanindigan ng pagkakamali at bumangon. Ngayon, masaya na sa piling ng mga mahal sa buhay. Naniniwala ako na lahat tayo nagkakamali at doon sa pagkakamali natin yon tayo lumalakas. Lahat ng bagay pinagdedesisyonan. Kapag nagkamali sa napiling desisyon, bumangon ka at gawing tamang bagay na yon because you are holding your own future. Stand up and face the cruelty of reality and embrace the outcome of it with your own victorious smile. Life is about choices and choose the best option. Muli, ako si Agatha na kailanman hindi nagsisisi na ama ng kambal ang lalaking mahal ko. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat palagi. Maraming salamat sa pakikinig, tiwala at suporta sa Ayesha Channel.